paginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sangkipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay to sa Gudgunian. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Mga karonda, madangog na sa programang Parareta Simplática Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Simplática. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni M. Luwilier. ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo! Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025.
Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong gumagabing Charm Fat-Con, gamit may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bagong gumagabing Charm Fat-Con, gamit may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good palumit masyad. Hello, bright blue. Isa lang pangalan yan. Bright blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit masyad. Hello, bright blue. Isa lang pangalan yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart kaldero. Ang galing for everyday. Arog ka yan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado.
Dorado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platika. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indo nga boss. At sa 7 kita kan bulan na Oktobre, aldaw po kita nin Martes. May bahan niya to sa lado technical si Engineer Abelindon Toralio, ang samaya pong chief technician. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. O Chief PSD Jimmy Guanzon. Morning sa mga parantabay niya to, digdi po sa kasentruhan kana siyudad nin Iriga sa Rinconada area sinman bilog na probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Isaro sa nagluluwas ngunyan. Diyan sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. In koneksyon ito kan nangyaring aksidente. Na tuluan binawian in buhay. Saro ngunyan na yaon pa sa hospital na nagaagaw buhay. Pero ini kaya mahala na po ang mga otoridad kay ni. May nagluluwas ngunyan na informasyon basado sa pamilya kan biktima. Mga parientes ni Dipuntong punong barangay Manoy Kaloy Salcedo duman pala nini sarong nagkandidatong kagawad na nadaog dyan po sa San Isidro. Sala itong managruluwas na informasyon na hali ini dyan sa sarong family reunion sa San Agustin sa siyudad po kan Iriga. Kaya garo mapa reinvestigate ang pamilya ni Dipuntong punong barangay Manoy Kaloy Salcedo. Taan nag-alok palan kay ni na magduman sa residensya kan sarong kandidatong nadaog sa pagkakagawad dyan sa San Isidro. Kumbaga, dahil ninagsak inalok pala nini paghali dyan sa Santiago, siyudad kan Iriga, kaining sarong dating nagkandidatong kagawad sa San Isidro na magduman sa iyang residensya ta may pag-uurulayan manungod sa medical mission Tapos ito pong pinagsasabing taga digdi sa San Nicolas na subuot na budalan salaan nagluluwas na informasyon. Dahil man pala nito na budalan nahiling daan Toyota Hiace na nasa sakayan kan mga biktima nasa sakayan ni Dipuntong punong barangay Manoy Digoy Salcedo na kaskason kaya natarantaman itong driver kan motorsiklo nagdudulag kaya pala nagkabarak krusan ay pambihira pag-arog po kaya na dalagan
Kaya makaduda baga. Kumbaga may pagduda duman sa nangyaring aksidente. Pero bahala na ang mga otoridad kay ni kung ano ang kaabtan, kung magpaimbestigar otro ang pamilya ni dipuntong punong barangay Digoy Salcedo kan Santiago digdi po siyudad kan Iriga. Nasa linyaman si Karonda nga Raquel, pasok. Sabi ka rin ng Philip, marin natin sa imo asin sa kabasagaan tabay. Sa tuya pang dugang impormasyon sa lado lokal, ikinaugma sa ngunyang tabi karon ng Philip ka mga paraumang Bicolano, mapadapit bagay ni sa sarong post duman sa Kongreso na sarong milyon na parauma ang makakareceive ng tig 7,000 pesos cash aid para sa taon 2026 na kung sa intabi yan ang pinag-anunsyo kang bagong House Speaker duman sa Kongreso sa paagian ni Congress Speaker Faustino Boji III sa nangyari joint hearing kang House Committee on Agriculture and Food as in Committee on Ways and Means. And aloy na tabi na pangapudan ini ka mga Pilipino na sana matauan na itong paraman sa lalo ka mga parauma, lalo na ini mga local farmers kasangunyan bagatabi karon ng Philip, grabe sindang naapektuhan ka mga nakaaging kalamidad, asin grabe man na naapektuhan kang magpaning rice importation ang sa tuyang gobyerno. And sa paagi kay ni tabing cash aid na ini na 7,000 tabi karon ng Philip, dakulang tabang subot ini para sa mga lokal na parauma na kung iisipon nga ni da karon ng Philip, da iini kaya pang sustentuhan ang kalugihan kan sa tuyang lokal na parauma alagad sa paagi kayan garo nagkaigwas daning diit na boses sa tuyang gobyerno na mariparo ang sa indang mga nasasakitan ang sa indang hinain sa tuyang gobyerno. Sigun ka kasud makitabi karon ng Philip, sigun sa nangyaring executive committee duman sa plenaryo kang Kongreso, ipigpahayag kaya ni Speaker D na iniman ang kasimbagan para sa Executive Order 93 na paramentras na pinagsuspindir kaya unyan para sa haraman kaya kang kadakang sabi karon ng Philip, pinagpasuspindi muna ni President Marcos Jr. ang pag-import ng bagas tanganing maprotektahan ang mga lokal na parauma na mag-oversupply asin sa babang presyo. So sa paagi da tabi kay ning cash aid na 7,000 para sa mga lokal na parauma, dako ng bagay ini. Kaya lang, ang hapot man, ang pinag-ahadit tabi karon ng Pilipan sa tuyang mga paraumang Bicolano, na sana maabot man sinda ta ang lokal na parauma igdi sa Pilipinas, bako man lang sarong milyon na kung iisipon ta ang sa may ka norte dyan sa may Ilocos Sur, probinsya ning Albay na saruyan sa kinukonsidered man na rice gunnery igdi sa terong Pilipinas, sana man lang gabos na lugar igdi sa Pilipinas na igwang parauma nag-uuma maita usa sa inda ining cash aid na 7,000 na sana mayong pilion ang administrasyon kan sa tuyang presidente tagabos na parauma sa inman na lugar igdi sa Pilipinas ang nakakamati ning kasakitan sa ngunyan urog na ka magparaangkat ning imported na bagas an sa tuyang gobyerno. So yan ang Raquel an hapot dyan ano daw maitao man yang kan gobyerno kadakol na baga mga pigpara promesa kan gobyerno so sa teachers 10,000 pesos para sa aldaw kan sa indang teachers di mayo man. So sa social pension mayo man kan mga senior citizen. Yan ang nga ni tabi karon ng Philip ang inantabihanan ka mga parauma tagaruda suntok sa buwan ini na kung gabos na parauma matauan ka ining 7,000 pesos. Pero ang sabi ka sa militanteng grupo na parauma igdi sa probinsya ng Camarines Sur kung uuduron kayang takwaning assistential ining cash assistance aid na 7,000 ang gabos na parauma igdi sa Pilipinas kung itong mga dapat na tawan ning budget na mga agency na napupunta man lang sa mga pagkukurap
Paano da akong ito ibalyo na lang sa lado kang agrikultura na iyuman ngunyan ang tinutulod duman sa Senado sa pagiyan ni Senator Kiko Pangilinan. So sa pagi kay ni Tabi Karondang Philip, nakakasirit ning nakakahiling-hiling ning dikit na sabi nga ni kayan kaliwanagan ang mga parauma alagad ang hadit ninda tabaka daya ini hanggang lang sa bukana nakadakol naman damping promesa ang administrasyon kan sa tuyang presidente alagad hanggang promesa lang baka da matapos na ang termino kaini da ipa ma-realize sugabos na ipinagpangako kaini. So yan tabi Karondang Philip ang sa tong dugang na impormasyon sa lawagan sa imong programa halis sa Sakuya Location para sa Radyo Ronda Nakakasaras reporting. Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon luminaw pa so abo Ay ano na ni nagpuputok-putok na magaan sa muyang halanuhan na nalaog na kanin virus. Sabi ni Ma'am Kay, ano na ba to? Puro na lang virus dito sa station. Ay na pangyayari pag-arog kaya. Kaya ingat-ingat kita ta, nagkakaralaog na kita nin virus. Ay kay ni scanner an kay puwa na. Dapat kay ni iguanin virus clinical sa satuyang mga halanuhan. Oy, dyan pala sa San Vicente Sur, digdi po sa Siyudad Canir, gangon niya na pagkaaldaw, magkakaigwanin na evaluation ng mga evaluators sa saro sa kumbaga magiging panlaban kan region by Bicol and San Vicente Sur bilang child-friendly barangay. Di po sa tuyang nasyon. Congratulations sa pangenot po yan ni punong barangay Vincent Boyet Nagrampa kan barangay San Vicente Sur digdi po sa siyudad kan Iriga. Sinda pala naka-qualify bilang panlaban duman sa nasyonal bilang child-friendly barangay di po sa enterong Kabikulan. Kaya duman ang evaluators ngunya na pagkaaldaw hali pa sa na kaya ako duman kaya siribot-sibot sa pagpreparar si ano yan, punong barangay Vincent Boyet Nagrampa. Iban si Kagawad Johnny Nacario. Asinan Council para sa sinambit ng evaluation. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Pero sa Makonsuelong Barata na nangyari po kasudma itong may darang saksak sarong 15 anyos na minor de edad sa siyudad po kan Naga. Nagwawasiwasan kay itong pasang bote na jalo sigod to. So, duwang pulis sabay dudulag dyan po sa siyudad kan Naga. Ang pulis ko niyan talsot pag-arog palan kayan. Yun ang piglalapag kay itong pasaway na minor de edad. So, duwang pulis hiling-hiling po sa video kung ano ang ginibukan na duwang pulis. Dapat niya ka ito, sabi kan mga netizens, pinabitis na. Direct assault bagay ito.
Yawa pa yan minor de edad. Kung napuruhan so pulis, tinamaan, dapat magkakatirigok kay santisimang mga pulis ini. Ang ibang pulis talaga sa Pilipinas, pulis patula. Daog kan isog kan hobin. Hindi, siyempre natarantaman so sa tuyang mga kapulisan dyan Siyudad Canaga kaya nagkasisibot sa kadudulag. Kaya pala nan pinuunan kay ni matapos subot si taron kan pulis kan mahiling na nagapon basura si nagsisirip sa bintana kan Women and Children's Protection Desk Office. Ginaga subukan na subot na saksakon kan sarong 15 anyos na binatilyo Siyudad Canaga ang personay kan pulisya. Bago ang insidente pinagdumanan na muna kan minor de edad na lulunadan kan sarong pulis matapos si taron kan nahaditan may sadiri piglipat kay niyan sa iyang lulunadan na iyo ani kinaanggot ka na soltero. Nagkuhanin sa rong pedasong pasang jealousy ang minor de edad saka pinagmaot na saksakon ang pulis. Ang nagpundo ini dinara sa City Social Welfare and Development Office ang Hoben para sa magkakanigong aksyon. Problema po mga minor abusado. Mayo man ako ang suporta hali sa mga kongresista ang panangapudan kan snap elections ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Igon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno horing nangyari ang snap elections kan panahon kan martial law asin harayo ang sitwasyon ngunyan para liwatin ning ikasa. Para man kay Akbayan Representative Percy Sindanyan pangapudan para sa snap elections iyo ang medyo tondep o mayo sa tono o sarungat sa gusto kan na mamanwaan na pasimbagon ang mga parabon sa kabankan na banwaan. Sabi man ni House Minority Leader for Peace Party List Representative Marcelino Libanan, mayo sa konstitusyon ang pagkakaigwanin ng snap elections. Doon man ni Libanan kung may mga pagbabago na kaipuan isulong iyon dapat ining iagi sa Constitutional Convention o Constituent Assembly o People's Initiative. Pinag-respeto man ni Kamang Gagawa, Party List Representative Ilisan Ferdinando, ang diretso ni Cayetano na mga pudan in snap elections pero sa saya pinapagramdom na ang gusto kan sa tuyang mga kababayan iyon magkaigwanin hustisya asin pasimbagon. Sa urulayan man iba-ibang iskandalo na nagluluwas ngunyan duman sa Kongreso asin Senado. Kaya sabi kan sa tuya pong mga kababayan bakong snap election ang kasimbagan sa hihinanakit o kaya susulong kan mga namamanuan Cayetano na pinaghabunan nindo ang gusto mi iyan makulong gabos na mga parabo na sinipuli nindo gabos na pinagabon sa banwaan. Kaya masiram kun habo mong magatubang sa paninimbagan
mayo ka man binatbat. Self-interest sa naman ni Cayetano, ang bagay na yan. Ang apelyido na pati Cayetanong. Nakul na mga anomalya kaya gusto ka ni snap election asin kaalyado pa ang Supreme Court asin COMELEC, COA asin iba pa. Ang pagulo sa naman ang abogado sa papel, mayo man utak o may utak ginagamit sa pagprotekta sa kawatan. Mag-snap election, tapos dadayaon na naman ang eleksyon sa vote buying, tapos sinda na naman ang nakatukaw. Gusto niya maging presidente. Buaya kaman. Horing-horing ana accountability bakong eleksyon, kasanaan bangag. Mag-snap election ka, hilingon mo na dahil ka na makakabalik sa Senado. Hain ang 10,000 pesos na pangako mo. Magdimiter ka na sana para makatabang ka pa sa nasyon. Kaya pala na makusugo na magkutat siya para grabe ka 10,000 kasupog ka dapat mag-resign. Si Lacson day dapat magbutas para madakop itong mga paraabon asin malitis para maikulong. Grabe na talaga ang kutat-kutat niya. Siya pala. May serbi man pala ng party list sinda naglalaban sa snap election ni Bible quoting self-canonized Cayetano. Pero bakong abogado, bakong dahil lamang nag-aanalisa. Since administration to the second highest vote elected in previous election, which decided by Supreme Court, no to Cayetano na mambubudol. Aloy naman na dapat mag-resign na ini. Mga Cayetano dakol anomalya digdi sa tagig. Pansa diri sa naman ang gusto ninda. Herming pabor sa inda mga sakim. Kailan kan motibong ini obvious na marirealisar man daw ini. Una ako abogado ka Alan Peter Cayetano, double kara ka. Amunon mo ito mga kapwa mo senador mayong magre-receive ng sweldo. Nakol na mga estratiyan mga DDS na senador para dahil na kalusot. Siyempre mga korap dyan na kapit tuko sa pwesto, panggulo ka, kaldero. Gusto kaya mag-rebay, enot nang mag-dimiter ka, baka mag-higos pa ang suburban sa imo, ang mga kapwa mo, mga parakulimbat. Pero sa naman ang solusyon, ipundo nindo ang pagpapatiyo sa banwaan, kaya mismo nagpapatiyo sa nagtataong pasakit sa mga masang Pilipino. Cayetano, mag-isip-isip ka man, puro ka babalaghan nasa isip mo, natuturiti ka na sa kasunod na kan gusto kan mga pinagpoproteksyonan asin pinagsiserbihan nindong sarong pamilya. Magtultol ka nga ni, daw sinasabi ninda na very low caliber na klasika ng abogado, gamiton man pag-iisip mo, maggibo kanin, maggibo ka, asin magtaram kanin, tultol. Dapat sindang mag-iba ni miyaw-miyaw, panggulokan nasyon. Dapat ika na lang mag-dimiter, 10,000, dakulan mauugma, di kon itao mo. Uliro na, si Raulo kaya yan. Kailaman nag-iisip, attorney pa man. Mag-dimiter ka na, tulos. Ayon sa 10,000, may naku ka kapang suporta kay ni. Mainot ka na kaya 10K. Ay mo kayang maging totoong lideran ka lang. Sagkod ngunyan, maayo kang inatbat, butata ka Mr. 10K. Nabudol mo lang na Pilipino 10,000 pero di ka na makakautro. Nahugon mo, tugang mo, mag-resign ka na. Mag-snap election kan solo mo, Mr. 10,000. Rest of billions money yan, snap election po, mayo sa konstitusyon yan, linigo nindo ang corruption, asin ang gotaan mga Pilipino, kamo nagpapasakit sa Pilipinas.
tanaw kita sa Kilogi Kingko. All corruption roads lead to Duterte. Ito sa naman. In his 6 years, the whole managed to bankrupt the PhilHealth, corrupt the Bureau of Immigration, exercised emergency powers to procure overpriced COVID material, doubled the national debt with nothing to show, for all the while berating the Commission on Audit for doing its job, something which Aling Baba uploaded BTW. Now, Junior Marcos has expressed shock that none of the rules and praise were followed during Duterte's time, but what can you expect from the degenerate old fool? The guy shunned systems and procedures his entire life because of his indolent character and prepared to take shortcuts, sleep and night. A good example would be his practice as the prosecutor of planting evidence instead of bearing down and doing the work of prosecuting prudently. The only reason he hasn't been implicated in the flood control scandal is because no one has had the courage to come forward. But take note, the Discayas won the lottery during his term as president, despite the fact that they were already blacklisted, but somehow managed to left it. The command responsibility was his. The incompetence and negligence of his presidency is only now coming to light. Walang kakwenta-kwentang tao talaga si Duterte. He is the worst president in our history. Tapos ang mga ulol na DDS gusto pa gawing presidente, yung mas masahol na anak. Ano ba naman kayo? Alam ng madla, mahina ang mga kukuti nyo. Pero pwede, bawag nyo idamay ang buong bansa sa katangahan nyo. Put it this way, even the son of the world record holder for government thief, someone exposed to some of the worst corrupt practices ever, was shocked by the lawlessness he discovered during Duterte's presidency. Winner talaga si Dugyot sa karumal-dumal na pamamalakan. In the last decade, they stopped following the rules. Apparently, in the last administration, Duterte, they removed that rule entirely. Sigon ini kay President Bongbong Marcos Jr. Wala po kitang 40 minutos, makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Kumusta sa UNIP High School Batch 87? Inapod ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na impossible dream ang suwestyon ni Senador Alan Peter Cayetano na magkaigwan ni snap election kung saan gambus na nailir na opisyal yun magbubutas sa sinday maibasa sa rong election cycle. Sigon kay Panelo dahil man kay puwa na mangyayari ang suwestyon na ini dahil sa buot apera sa mismong nagpoproponer kasi nagkapirang matinong opisyal na daklan iyon day voluntaryong magbubutas sa pwesto. Ana proposal iyon day iman
nin kamanungdanan. The proposal will never see fruition. It is impossible, sigun Paki Panilo. Like elites, they will cling to their source of power, influence, and wealth. Dagdag pa niya. Pirit pa man niya kung ang kamauutan niyon magkaigwanin malinig, puunan ang pagbabagong tunay ang dapat na solusyon iyan pagbibilog kan sarong revolutionary government asin ang pagbulwag na sa Kongreso. Short of that, the vicious cycle of electing corrupt officials who will plunder the nation's wealth will continue. Inian patanid niya. Dapat pala halion na ang Kongreso. Sabi ni Attorney Salvador Panilo, sarong Bicolano, nakapit toko sa administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Una ko kasurog mo ini Senador Alan Peter Cayetano, si Attorney Salvador Panelo. Kontraryo mampalan ini sa kaisipan mong pulungo. Uya pa sa sarong nasyon na paor-otro na pinagmamaot barion ang gulugod na hostisya, sabi nga ni kan gurugod, may sarong babaeng habong mag suko. Si Conchita Carpio Morales iyan bakusan ng sarong dating ombudsman, siya ang ladawan kan sarong Pilipinong nagsabing da ikay puan magin makapangyarihan para magin makatarungan. Sa pakikipag-ulay ni Karen Davila, pinag-girumdom ni Morales kung paanong o pinagirumdom ni Morales kung paanong duwang kaso ang pigplangchar laban sa iya ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sarong disbarment case asin ang sarong reklamong overstaying subot bilang ombudsman. Alagad imbes na matinag, nagtindog siya. Doon sa iya, I was never scared of Duterte. It was Duterte who was scared of me. Ang pahayag na iniyon bakong kayabangan kundi katotohanan, ang mga may ginigibong sala iyon perming takot sa taong marhay magpanimbag. Ang disbarment case laban kay Morales iyon pinagplanchar ka na taon 2017 sa Korte Suprema kan sarong pribadong abogado na bistadong taga-suporta ka ng administrasyon ni Duterte. Pinag-akusaran siya ng gross ignorance of the law as an abuse of power. Alagad malinaw na inian ginamit na kasangkapan tanganing gipiton siya matapos niyang imbestigaran ang mga kaalyado kan presidente. Pinag-basura man ini kan Korte Suprema sa kuwaranin bastante na basyan sa erarom kan Rule 139-B kan Rules of Court. Kinakaipuan may clear and convincing evidence. Then misconduct ang aning madisbaran sa rong abogado bagay na day kaipuhan day man lamang na ipahiling laban kay Morales. Nagsunod ang akusasyon na overstaying subuot siya sa pwesto na sahot na ginamit tanganing paluwaso na nagbalga sa layan sa iyang pagtitinir bilang ombudsman. Alagad, sigun sa mga opisyal na record, nagtapos siya sa tamang panahon. 7 taon eksakto. Poon kan ibugtak siya ni dating Presidente Benigno Aquino III kan Hulyo 2011. Sunod naman sa Section 11 kan Republic Act No. 6770 o Ombudsman Act of 1989. Pinaglinaw mismo ni Morales na ang petsa kan sa iyang pag-siserbi yun binibilang ponsal daw kan sa iyang appointment bakong pagkakasumpa kayaan sa iyang pagbaba sa poder kan Hulyo 2018 an ganap asin na ayon subot sa ley an issue kan overstaying iyon esensya sarong salang aligasyon na mayong basyan legal. Mientras na pinaggagamit ni Duterte ang poder kan estado tanganing takuton ang mga institusyon na niya makontrol papapundo ni Morales ang o pinagkurahaw
ni Morales ang dignidad kan sa iyang opisina. Dahil siya nagpatol sa ralamudaan, dahil siya nagbalos nin anggot. Nagbalos siya sa paagi kan lay. Imbes na mag-atras, pinapusog niya ang mensahe kan ombudsman na mayong si Isayman. Daw presidente kan republika ang mas makakalabaw sa lay. Sa panahon kan sa iyang paninirbihan po 2011 sa 2018 binuksan ni Morales ang mga kasong haloy ng pinagsasabi na untouchable. Sa iyang pamamayo nagplantsaran ang Office of the Ombudsman in mga kasong plunder, graft and misconduct laban sa mga pinakamakapangyarihan na personalidad sa nasyon. Arog ni dating Senador Juan Ponce Enrile na pinagplantsaran in plunder dapit sa 172.8 million pesos pidap scam. Jingo Estrada sin Bong Revilla parehong kinasuhan in plunder sin drop sa pork barrel scam. Gigi Marbinay pinag-iimbestigaran dahilan sa mga anomalya sa Makati dawa sindan personal na mag-amigo. Gloria Macapagal Arroyo pigplantsaran in kasong plunder dapit sa paggamit kan 366 million pesos na pundo kan Philippine Charity Sweepstakes Office. Dawa siya nag-offense sa iya bilang Supreme Court Justice. Joel Villanueva na pinagrekomendaraan na dismissal sa salang paggamit kan PIDAP mientras na kongresista. Report! Ang bihira. Iba na. Pero naanggot na sa kuya si Digong Benigno Aquino III pinagplantsaran kasong usurpation of authority dapit sa Mama Sapano tragedy. Dawa siya nag-offense sa iya bilang ombudsman. Sa nasambit ng pagkikipag-ulay, pinagpartima ni Morales ang saro sa mga pinakadarakulang pagkadismaya niya bilang o pagkadismayo niya bilang ombudsman ang pagpapalibre sa house arrest ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Dawan kasong plunder iyon bako umana available. Inapod niyang unfair ini sa mga nagtitios na nakakulong dahilan sa mas magian na mga kaso. Para sa iyan paggamit ng humanitarian grounds ng aning tugutan ang mayaman na akursado na magtinir sa mga air condition na harong o istaran yantras ng mga maralitang preso. Iyon ang nagsisiksuka na sa kulungan an insulto sa mismong prinsipyo kan hustisya. Mayong kinikilingan si Morales, mayong pinapaboran sa mga panahon na anlay iyon ginigibong armas kan politika. Ginibo niyang armas kan prinsipyo anlay sa panahon an sa iyang pagin unisto nagin kumbaga kapayan, pinili niyang mabarik kaysa magsuko. Ang sarong leader na incorruptible, iyon day kay puan magkurahaw tanganing mamatayan ng takot kan mga korupto. Dapat aramon kan mga galamay kan sistema na dai ninda kayang bakalon o linlangon ang leader ang mismong takot sa indang integridad na nagpupugol sa senda sa paggibonin maraot. Kuan taon 2017 matapos siyang batikuso ni Duterte, doon niya sinabi, "We do not take orders from anyone. We are independent." Period. Sa saro sa naman ining deklarasyon kan prinsipyo ng ombudsman iyon bakong uripon kan poder kundi tagapag depensa kan lay. Kan taon 2019 pinagtawan siya ni Ramon Magsaysay Award tinagurian na Asia's Nobel Prize for Moral Courage and Commitment to Justice. Sa citation kan pagtaonin honra pinagbisto siya for her unwavering integrity and courage in making the rule of law prevail in the Philippines. Sarong orgulyo na itinatao o honra sa naman sa
mga nagpatunay na posible ang pagiging onesto sa tao kan poder. Sa lambang pagmamauot na paluyahon ni Duterte ang mga institusyon, may Conchita Morales na nagtitindog para ipagirumdom na ang hustisya yun defending diktahan kan anggot o kasuguan kan si Sayman na kapangyarihan. Siya ang boses kan prinsipyo sa panahon ng takot. Siya ang pagirumdom na ang pagiging honesto yun bakong oso-oso. Asin ang kaisugan iyon ay nasusukol sa kurahaw kundi sa paninindugan. Mientras na nagkaperang nagpipila sa palasyo para maghagad nin basbas, si Morales ang nagtitindog sa ibong kan puro kan bulwagan kan kapangyarihan dangan man kan konstitusyon bilang armas. Mientras na ibayuan nagtutuninong para sa diring kaligtasan, siya nagtaram para sa kaligtasan kan mga institusyon. Ini ang leksyon kan sa iyang buhay, ang kusog kan banwaan, iyon day nasusukol sa dakol kan mga soldado o tagasunod, kundi sa isog kan mga tao nagtitindog sa tao kan na unos sa sinagsasabing ang lay, iyo ang lay, asin mayong si Sayman ang makakalabaw padigdi. Si Conchita Carpio Morales, ombudsman, huwes, Pilipinas, sa iyang panununinong nagtanog anlay. Sa iyang panindugan alingaw-ngaw ang katotohanan. Asin sa panahon na liwat, pinagsusubok na rauton ang mga harigi kan hustisya, magtitinir siyang pagrumdom na ang tunay na isog, iyon uday nagkukurahaw. Ini ang tuninong na honesto sa lay, dawa sa enterong kinaban, iyon lalamon subot ininin takot. Dawa nga ni subot pinagkukonsiderar nan sa iyang agum agum ni Sara Duterte sa iyang pamangkin si Justice Conchita an sa iyang aki kaya an ama hindi subot magbalain na ni Duterte. Kumbaga an aki ni Conchita Carpio Morales, ating ombudsman, iyon ama kan agom ni Vice President Sara Duterte. Sabi man ni Congressman Nonoy Libanan, malugod kong pinagbabatian sa kuyang mga kapwa kongresista na bagong mapili na mga opisyal kan Party List Coalition Foundation Incorporation, ang presidente si Congressman Jose Bong G.T.Ves Jr., asin ang Executive Vice President Congressman Pilemon M. Espares, Vice President Internal Congressman Brian Revilla, Vice President External Congressman Maximo Rodriguez, J. Vice President for Operation Congressman Raymond Mendoza, Vice President for Minority Congressman Percy Sindanya, Vice President for Third Term Congressman Prisley De Jesus,
Vice President for second term, Congressman Moner N. Arbison Jr. Vice President for first term, Congressman Florabel Yatco. Assistant Secretary General, Congressman Jude Asedre. Assistant Secretary General, Congressman Brian Pulya Manzares. Treasurer, Congressman Milagros Magsaysay. As an Assistant Treasurer, Congressman Richelle Zingzon. An Auditor, Congressman Juan Monique Bautista. Public Relations Officer, Congressman Andy Waminal. Spokesperson, Congressman Elias San Fernando. Congressman Gise Abalos Legal. Attorney Maximo Rodriguez. Attorney Laila de Lima. Attorney Koji Gutierrez. Attorney Shell Jokno. Attorney GP Pajernos. Attorney Nat Odocado. Board of Trustees, Chairman Marcelino Libanan. Porpis, Vice Chairman Umpong Ordani. Senior Citizen Maximo Rodriguez Jr. Abamen. Canor Briones Aga, Posibong GTVS Jr. TGP, GCM Abalos Porpis, Jocelyn Tolpo, AXIS, Chingber Nos, Solid North, Raymond Mendoza, TUCP, Brian Revilla, Agimat, Brian Po, FPG Panday, Bayanihan, Elias San Fernando, Kamang Gagawa, Florabel Yatco, Nanay, Joan Monique Bautista, Trabaho, Jude Asedre Tingog. Ito yung pag-iaribahan, pagsiserbi, sana magtiniraan na diwa kan pagkakasaro, malasakit. As in, honesto na serbisyo para sa banwaan. Tiwala akong sa pamamayo kan bagong linyada kan mga opisyal, lalo pang makusog, as in, magiging matatag ang tingog kan mga party list representatives duman sa Kongreso. Birig DY, no ako Bicol representatives. Pagduroy pagkabuhaya ini. Congratulations. Sana kung libanan yung kalsada dito sa Llorente Stern Samar na papunta sa barangay Ato, Canduros at Magtino ay pasilip naman po. Kasi parang ilang taon na po ay di pa natatapos. Nakailang eleksyon na po. At di kakayanin ng pampasaheros na mga sakyan kahit single na motor hirap makaon lalo na pag may angkas. Congrats for peace, Congressman Libanan. Magtinir ang mga bagong ilihir asin ibangon po an enot na bano o an inang bayan. Maggibo po kita kan kamunin lay na naayon sa ikakauswag kan nasyon. Nasa tuya pong tamang oras, eksakto alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to, dyan po sa Banwaan ka na Balatan, Camarines Sur. Ki Mayor Ding Abliter, asin man ki Vice Mayor Jun Narito. Ki SFO4 di Maywat, an pamayo kan Bureau of Fire Protection dyan po sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Kumusta na kaya si Police Captain Lin Lokyas an Chief of Police kan Banwaan po nin Balatan, Uno Basang. Babasahon ko po yung sarong sinabi kan saro sa mga kababayan niya to. Nag-private school ka, public school ako, pero pareho man kitang nakapagtapos din high school. Nagtatrabaho ako sa bukid, naging manager ka kan bangko, pero parehas man kita nagkikita para sa pamilya. Nabuklat ka sa malumhok na kama sin na pagmata ko halis sa higdaan na banig, alagad pareho kitang may katuninungan
nin pahingalo sa banggi. An mahal kan outfit mo, ay an sa kuya simple asin barato, pero parehas pa man kitang nagko-cover kan sa tuyang mga hawak. Maghiling ka sa imong orasan na Rolex, ako sa orasan na simple lang pero daiman nagbabaguan oras. Nagkakakanin fried rice as in chicken barbecue, ako man nagkakakanin locally made food pero parehas pa man kitang nababasog. Kung magainin siya ro nagkakakansanan mga dumaduma gayod, mais, kamuti, kamuting kahoy na sinapna. Nagsakay ka sa sadiri mong lulunadan, nagsakay man ako sa bisikleta ko o bus, sa train o kaya naglalakaw. Pero pareho kitang nakakaabot sa maniwaibang destinasyon na gusto tang dumanan. Pwedeng binabasa mo ang post na inihalis sa imong mga iPhone na 17 Pro asin tinype ko ini gamit ang sa kong simpleng cellphone. Pero parehas man kitang nakaka-upload asin nakaka-resibinin mensahe. Ang buhay iyon bako sarong kompetisyon, ang kaugmahan bako sa naman nagahali sa gabos na bagay. Magin maugma kita sa kung anong igwa kita ngunyan. Iban ang mga mahal sa buhay asin mayong mga helang. Mayong permanente sa kinaaban, gabos nagbabago, gabos nawawara, kaya kung ano man na igwa ka ngunyan, i-enjoy mo sana. Gabos na bagay iyon na sinublian, maginan sa tuyang buhay. Magin marhay sa gabos na mayong dahilan. Magin mapagkumbaba, pilion ang katuninungan. Tuninong na puso asin isipan. Minsan kita may pagkakataon na mabuhay sa kinaaban. Pilion niya itong magin maugma mayong tinatapakan o tinutuntungan na ibang tao. Reformang reformang magpapahupa sa kaanggutan kan kawaranin tiwala. Inian suwestyon ni Senior House Deputy Minority Leader Representative Igay Arisi para maibalikan tiwala kan mga Pilipino duman sa Kongreso. Sa tao kan talamak na korupsyon asin anomalya sa mga opisyal kan gobyerno, bilang sa mga reformang gustong isuling ni Arisi duman sa Kamaraan Lay na gustong magpakusog sa Independent Commission for Infrastructure as in lay para sa anti-political dynasty. Sa ibong kan sa tuyang tikas sa mga poster kan nakaaging eleksyon, iyon may patos na kadikluman na nagkukulob sa tuyang mga retrato ngunyan. Naib na niya to halaton na namamanwan mismo ang mag-aklas o bold reforms must emanate from this house. Sigon Paki Erese. Ipuan palion niya to ang hiling ninda sa satuya na kita mga buaya sin buwetre. Bako sa nang sakim sa kwarta kundi sa puder. Sabi man kaining nag-comment, iyo man baga talaga. Mga buwitre ka mo sin buaya ay pambira. Pamalo-malo man sir, garo dai na kuligtang porsyento sa proyektong hali sa budget niya. Garo man siya si Mang Kanor. Oy, dyan palan sa merkado publiko kan irga, usong-uso daw po ang harabunan. May hinabunanin kapital, itong mga turutindahan ba dyan, may hinabunanin cellphone, nagkakapira po mga tindahan. Ano na yan? Anong nangyayari dyan sa merkado publiko kan irga? Kadakol market enforcer, may lamang nadadakop. Ano na po merkado tayo ni?
Kadakol kan nagbabantay, yan na nga nan pinagngangalas ko. Sa sobra kadakol kan bantay, nagdadakol man lugod ang haraubunan dyan sa merkado publiko. Sabi kan sa ron para tinday, nabun nga cellphone ko, pati nga sa kapital ko, Jesus Mariusip. Ako, ano ang ginigi, bukan mga market enforcer digdi sa merkado. Ay indaman nga kiton, sige sa naman bagay itong mga tirig-tirig pala magplasada. Ay tapos, kung narog na po kayo ng daralagan. Kaya duman po sa mga paratinda niya to, pa siguro permit, aliwalas perdi. Ay ka mo magparabarag-barag nin gamit kwarta dyan sa indong mga tindahan. Kumbaga ibugtak nindo sa bulsa, an sa indong mga cellphone, kwarta, na masakit, kadakol na palang kan mga sniper dyan sa merkado publiko. Ano ang serbikan CCTV camera dyan? Kung baga igwa, sabi, dakol na ang CCTV camera dyan sa merkado publiko. Ano yan? May nagsasabi nga yun ng mga paratinda, props sa naman. Yan. Kung mampalan yan totoo, ay saka ang mga kawatan ko niyan, mga paraabon, dahil naman dahil naman mauto. Props na naman pala ngayon, di mag-ikit niya kita, dahil naman pala nga kita mahihiling dyan. Ay, santisima, pag-arog na po kayo ng daralagan. Maray pa dahil na pagbugtakan CCTV camera, kung dahil man sana yan, kung inutil man sana. Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Go ahead tabi, Karondang Atan. Pambihira. Hello. Go ahead na. Go ahead na tabi, Karondang Atan. Pambira, sige sa nabagan, hilo-hilo. Ano yan, nahilo ka na? Field Report! Nagre-receive ba? Dahil nagtataram. Sige sa nabagan, hilo-hilo. Go ahead. Hello. Go ahead, tabi. Hello. Magtaram ka lamang at sinan sa imong kalagma umayan. Go ahead. Go ahead na tabi, kasubag upa. Mayo tabi akong monitor. Mayo tapos po. Tinatawan ta ka na nga ni tabi nin monitor, kundi dahil ka mambaga nagtataram na. Kuya po, may problema po kaya yan. Yan po sa iman problema. Naglalaog ka na nga ni. Ay pambihira ini si Karondang Atan. Nagtataram na nga ni sa aire, tapos may problema da. Magkakaurula kita kayo ni. Go ahead na tabi. Hello po. Go ahead na. Hello. Go ahead na tabi. Yan, yung barita ko niyan, pati sa pinaka-foreign report, and masel ko, binabot na sa 20 or 24 barangay sa probinsya kan Masbate, na ibalik Giraray ang kuryente matapos ang pagrapado kan bagyong si Opong. Ali sa kan kabilugan na 328 barangay sa sakop kan kooperatiba, nasa 7.32% na ang may kuryente, mientras 3.14% naman ang mga consumer connections ang naibalik na.
Mientras tanto, nagpagiramdam ang Maselco sa mga residente na dai kaputan o probaran napakarayon an ano man na kable nin kuryente sa kapalibutan kan mga harong nin hulita posible ining magkausa din labi-labing electric shock pagkaraot o kaya man mapasiring sa kagadanan. Sa ngunyan, mantinidong kansilado ang face-to-face classes sa nagkakaparang eskwelahan sa Masbate nganing taon dalan ang ipinagsa sa gibong clearing as in power restoration. Mientras tanto, sigun naman ki Engineer Eileen M. Llamas, ang Municipal High Value Crops Development Program HBCDP, Coordinator kan MASO Daraga, objeto kan programa na makapagtaon ng 5,000 na mga seedling sa Budjao Farmers Associations kan Barangay Budjao as in Upland Farmers Association Incorporated sa Barangay Miiti. Sa ngunyan, nakapagtaon na ang LGU Linmas sa 4 bill na mga seedling sa Barangay Budjao at Mandos Bill 450 naman duman sa Barangay Miiti. Ipinagpahayag ni Llamas na ipinagtatao ang natatadang seedling sa oras na maitanom at mapatalubo ang mga bagong tanom na seedling. Obeto kan inisyatibang ini ang makapagtao ning dekalidad na pananom sa mga paraoma nga aning mas pang mapauswag ang sektor kan agrikultura sa banwaan kan Daraga. Ang sinabit naman na programa parte naman kan TAP 555 program kan Department of Agriculture Regional Field Office na igwanin do betong pakasugon ang produksyon kan mga high value crops sa rehiyon. Yan ang sa tuyang barata sa lado lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva reporting. Salamat karondang atan sa mga dugang mong informasyon nalig dyan sa luwas. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkapira mo ng mga pagirumdum. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nakagat ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Iravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAP General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAP General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAP General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, anesthesia services, ENT services, emergency medical
Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. ML Willier walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Veritrade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika.
Balik po kita rin sa tuyang programa. Wala po kitang 21 minutos, makalampas ang alas 9 ng pagkaaga. Report! Babalik si Karondang Atan, pasok. Go ahead, Tabi, Karondang Atan. Salamat Tabi, Karondang Philip. Iyapaan sa tuyang dagdag na pareta sa lado lokal nakapag-registro ang siko Intulong volcanic earthquake at na-registro sa bulkan-bulukan sa nakalis sa 24 oras pasiman ang report kunya na aga October 2025 pinaksuman 39 tonelada kada aldaw ang sulfur dioxide flux sa bulkan pasiman sa hindang pinakahuring monitoring kan September 19 April 25 may lantaw na 50 metros ang flume sa bulkan na nasa maluriyang pagsangaw at pinapadpad sa parteng Tulnupan na i-restruman ang pagbaga kan bulkan sa kunyang dito kung nakalangkaw ang alert level 1 sa bulkan bulusan kung kaya mas na ipinagbabawal ang paglaog sa laong 4 km permanent danger zone at ang paglaog kan mayong paglikay sa 2 km extended danger zone o ang EDZ. Sa parteng Tubangan, ipinagbabawal man ang pagpalupad din ano manalulunadan pan ere sa ibabaw kan bulkan. Pinapakatanidan man kan sibok ang publiko na posibleng mangyari ang bigla na pagputok kan steam o kaya phreatic explosion ano man na oras. Yan ang tatuyang dagdag sa barata sa lado lokal, Kabarkada Karonda. Jonathan Oliva, reporting. Report! Salamat Geraray Tabi, Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Back to back, nasa linyaman si Karondang Raquel. Report! Pasok. Salamat Tabi, Karondang Philip. Dakula ang nagiging kamatayan na kaugmahan ka mga taga-Banuaan ng Baaw. Uli naman Tabi, Karondang Philip sa aga, Oktubre 8, 2025 formalmente nang bubuksan ang Waras Bridge na nagkukonekta sa Banuaan ng Mabaaw sa kaigdi sa syudad ng Iriga, Tabi, Karondang Philip. Ang mga nagpahayag ang mga taga-Banuaan ng Nabua ay Baaw na dakulang, sabi nga ni ini, dakulang kagianan na naman sa inda kung mapasiring sinda igdi sa syudad ng Iriga, tadaina mabirik pa sa may diversion o daina maagi igdi sa may Barangay San Jose. Kaya ni syudad ng Iriga dyan sa may kunyan dyan spillway sa pagbubukas na ini kang Waras Bridge sa aga Tabi, Karondang Philip, dahil naman masasakitan ang sa tuyang mga taga-mountain area o dyan sa may upland unit kung sinda matinda kan sa indang mga produkto pasiring dyan sa Banuaan ng Baaw, Kamsur, Tabi, Karondang Philip na halos kulang-kulang na sarong taon ang pinaghalat ng mga taga-Rinconada area para makunikta, mabuksan na ulit ang nasabi ng tulay na kung magigirumduman na kang nakalihis na taon kang ini madistroso kang kunyan kang Bagyong Christine sa makusog na Purang Tabi, Karondang Philip na nagdara ning kapiyardihan sa lado kang mga negosyante sa igdi sa Banuaan ning Baaw pati naman igdi sa syudad ning Iriga. May mga negosyante Tabi, Karondang Philip igdi sa syudad ning Iriga ang nag-aagrangay man kung ang sa indang pinag-aprodukto hali duman sa Metro Manila or hali sa Baguio City i-deliver igdi sa syudad ning Iriga na patong sinda ning panibagong taripa ang rason kang tracking na birik sinda
dyan sa may diversion road, malaw pa sa Banuaan ng Nabua para makalusot igdi sa syudad ng Iriga, na dakula daaman ang nagagasto sa lalo kang gasolina, and of course nagkakakankan sa indang oras. Bakong araw daangon niya, nabubuksan na ang Waras Bridge, diretso na kali sa Metro Manila, malaog igdi sa syudad ng Iriga. So dakulang pasasalamat sa tuwing mga kababayan, igdi sa Rinconada area na halos sa kulang-kulang na 10 taon, bubuksan na ini na kung magigirumduman nga ni Tabi karon dampili sa Facebook page ni Mayor Jeff Diseño, pinagpasalamat ini, dakulang tabang na naman ini sa pagbubukas ka na sabi ng istruktura, ulit saro ini sa mga nagkukonekta sa duwang lugar igdi sa Rinconada area, ang Banuaan ng Baaw sa kaini syudad ng Iriga, na kung magigirumduman Tabi karon dampili, dakol ang sabi nga ni kaini ang naulang na kaabala, bako lang sa lado kang negosyante, mga negosyo, pati naman sa lado kang transportasyon, urog na ngunyan na pataas ng pataas. Kada simana, nagtataas o nag-uumento ang langkaw kang krudo, so makakabawas na ini sa indang sa gastos sa pagkonsumo kang gasolina. Sa kadaina sinda mabirik pa, huli tabubuksan na sa aga. And siguro sa nakuha niya itong informasyon, magiging presente ang kinatawan pang-kongreso sa ikalimang distrito kay probinsya ng Camarines Sur, magiging presente sa aga si Congressman Migs Villaperte, sinang inaantabayanan kung totoo na maabot ang DPWH Secretary sa paagian ni Secretary Vince Dizon, ma-surprise visit man dahil ini or biday na nga ni surprise visit Tabi karon dampili, ulit na nakapost na ini sa Facebook page, magpasaka sa mga naman sa Bareta na bibisitahon man kay ini ang mga flood control igdi sa probinsya ng Camarines Sur. So ang tabihan niya to saga Tabi karon dampili ang pag-abot kang DPWH Secretary kung magiging presente sa aga sa pagbubukas kang Waras Bridge. So yan, Tabi karon ng pilit at sa tuyang dugang informasyon sa lado lokal, alis sa location para sa Radyo Ronda, Nakakaseres, reporting. Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon na may halong abo pang panghuri. Tatry ta ko makontak si Engineer Aris Hermoso na tagapagtaram ka na DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Kundi yaon da sa luwas nag-inspection kan mga project. Sa aga sigurado makaulay ta na siya sa pagbubukas kan tulay. Waras dyan sa barangay San Agustin, digdi po syudad kan Iriga. Iyo po yan ang pinaghahalatkan sa tuyang mga kababayan na mga taga Rinconada. Medyo haloy-haloy man na panahon antes mabuksan na sinambit ng tulay.
dyan pala sa Banwaan ka na tigaon ka Marinisur, may pinagpapasar na ordinansa na subuot na sangguniang bayan kan Banwaanin tigaon na magkaigwanin anti-maritis ordinance. Pag naipasar na ini so mga maritis magtaga uro-untok na. Pwede na kamong hagupon kan ordinansa. Ulay ngunyan duman sa Senado na posibleng si Senador Kiko Pangilinan na magiging umaribay bilang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman matapos si anunsyo ni Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson sa iyang pagbubuta sa pagpapadagos na investigasyon kan Committee sa Flood Control Scam. Nagtalikod na Oktubre 5 kani anunsyo ni Senador Lacson ang sa iyang kahandaan na magbutas sa posisyon matapos na maraman na dahil subot kontento nagkapirang mga kaibahan niya sa paagikan sa iyang pagiging pamayo sa nasambit ng investigasyon. Several of them believe Senator Kiko might be the right person to steady the ship since he wasn't part of the Senate when most of these questionable projects were approved sigon sa sarong source kan politiko. Responsable ang Blue Ribbon Committee na sa pagbubusisi sa mga kaso kan korupsyon asin sa lang paggamit kan pundo kan gobyerno. Na nagkaigwa naman in duwang chairperson hali o puon kan magpuon ang 28th Congress kan Hulyo sagkod sa presenting taon. Yaman ang mga charges sa pagfile kan House of Representative bag-o magin o sa Office of the Ombudsman kontra kay Vice President Sara Duterte. Henot plunder 20 hasta 40 taon na imprisonment, perpetual disqualification for picture of assets. Kadua, technical malversation 6 na bulan hasta 6 na taon ang penalidad tapos equal to misuse funds. Ang ikatuloy ang falsification of public documents hasta 12 taon na disqualification. Tapos ang ikapat use of falsified documents itong piniking mga dokumento 2 sa 6 na taon. Tapos ang ikalima perjury hasta o saro hasta 6 na taon o 6 na bulan na penalidad hasta 200,000 de pesos. Ang ikanom bribery direct 2 hasta 12 taon na penalidad sa pagsuhol asinman disqualifikasyon. Ang ikapito bribery indirect 6 na bulan hasta 2 taon. Ang ikawalo, corruption of public officers, 6 na bulan hasta 6 na taon, sin igwa pang penalidad na
tripling bribery. Ani ka siyam, betrayal of public trust, removal and permanent disqualification. Tapos yan ikasampulo, culpable violation of the Constitution, removal and permanent disqualification. Kung si Remulla yun maging ombudsman, ang mga kasong ini magiging elevated duman sa Sandigan Bayan. Should that happen, Sara Duterte could face imprisonment and permanent disqualification from holding public office. Tapos binugtakan pa digdi, RIP Sara, Presidential Dreams of 2028, Santissima. Ang siyudad po kan Iriga nakaresibin ng 16 milyones na pesos na humanitarian donation alis sa Rotary World Help duman sa Canada. The government of Iriga City under the leadership of Mayor Rex C. Oliva and Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat formally received 16 million pesos worth of humanitarian donation consisting of medical equipment, supplies, and educational materials from Rotary World Help Canada. The donation was made possible through the dedicated efforts of Director Elina Agala and Ms. Piche B. Maestrado, a proud native of Iriga City now based in Canada. Rotary World Help, as a Canadian registered non-profit charity supported by a network of Rotary clubs in British Columbia, its mission is to collect, sort, ship, and distribute donated medical, educational, and humanitarian supplies to countries in need around the world. City Government of Iriga in partnership with the Rotary Club of Iriga led by President Mr. Jing Erasoco, officially received a 40-foot container of donations during a turnover ceremony. The event was attended by local officials including Board Member Bruno Oliva, Honorable Butchokoy Oliva, Councilors Jor L. Kaayaw, Dan Reben Abonite, Melnan Moralio Zanza, J.M. Grimaldo, and Bishop Roselier Y. Orolpo, as well as members of both the Rotary Club of Iriga and the Rotary Club of Aguada de Manila. Among the donated items were patients monitor, orthopedic supplies, hospital beds with headboards and footboards, mattresses, cans, baby bottle, pediatric supplies, hot water bottles, labor and delivery drips, enteral pump, delivery seats, feeding pump, seats, blood pressure monitors, and safety spikes. To formally express its gratitude, the Sangguniang Panlungsod of Iriga through Resolution Number 2025-100 conveyed its sincere appreciation to Rotary World Help Canada and all its directors, particularly Director Elina Agala and Ms. Piche B. Maestrado, for their generosity and unwavering humanitarian commitment. The resolution was jointly moved by Councilors Grimaldo and Abonite and was unanimously approved by all members of the Sangguniang Panlungsod. In this message, Mayor Rex expressed his profound gratitude to the Rotary World Help Canada and Richmond Sunrise Rotary Club for their generosity, acknowledging the invaluable support extended by Director Elina Agala and Ms. Piche B. Maestrado. He emphasized that the donation has a significant boost to the city's healthcare services and will greatly benefit Irigeños who seek medical assistance. Partnership between the city government of Iriga and Rotary World Help Canada stands as a shining example of international cooperation and compassion, bridging nations in the shared goal of service above self. Antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay.
Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bagong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Naghahanap ka ba ng mga servisyo pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation. Isang korporasyon ng pag-aari na nagbabase at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, apiculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Aguinaldo Street, Barangay Mall, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang informasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontak mo na kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari ng Guwasi Agri Cooperative. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Para po kitang 48 minutos, makalampasan alas 9 nin pag-aaga. Minsan naisip mo kung taano takadaklan kan mga senador na nagtutukaw iyon perming hali digdi sa Luzon, Metro Manila. Dawagano ka tibay ang leader hali sa Mindanao o Bisaya, masakit sindang makalusot. Ulit daiman sinda bistado sa pangnasyon na entablado. Ini ang mismong pinagsabi ni Miriam Defensor Santiago kay ito kulang ang representasyon kan mga riyon na sinsubraman ang kapangyarihan kan mga sikat na pangaran dawa kulang sa kakayahan. Sabi ni Miriam, dapat hilingon ang posibilidad na i-regionalize ang Senado asin ang party list system. Ang gustong sabihin kay ni bako sana nagkaper ang riyon ang may boses kundi gabos iyon pantay na madadangog. Kung sa basketball pa, dahil puro NCR, All-Stars ang nasa court, dapat may line up man hali Bisaya, Mindanao para tunay na patas ang laban. Sa political science, ang apudigdi yun malapportionment o bakong pantay na representasyon sa rong matinding hilang kan sa tuyang demokrasya. Landig di may mga reyon na perming underrepresented sa paggibo ninlay. Kung maipapautob ang regionalization, magiging mas responsive ang Senado as in party list, ilanta lang pang rehiyon iyon may direktang representante na accountable sa indang mga kababayan. Mahiling sa kasaysayan baguan 1950 salos mayong senador hali Mindanao sa Philippine Legislature po 1916 sagkod sa 1935 Senate of the Philippine Island. Nadaklan kan mga nailir na senador iyan hali sa Luzon asin Mindanao asin Sulu iyan mayon direktang representante. Kan matapos ang 1987 Constitution na nagbalik ang entero Senado, nagtitinirman na bakong balanse sa mga eleksyon hali sa 1987 sagkod 2019 sobra sa 60% ng kagadang senador hali sa Luzon na sa 25 hasta 30% sa naman ang hali sa Bisaya asin madalas sa o duwa sa naman ang Mindanaoan kan 2022 na Senate election sa halos 70% ng garana iyon taga Luzon paman giraray. Tulusan na hali sa Mindanao asin duwa hali sa Visayas. Ang gustong sabihin sa laukan dakul na mga dekada pang nasyon na pulisiya iyon dominado kana pananaw kan Luzon mientras na kulang ang boses kan harayong rehiyon. Sa presente sistema mas madaling makalusot ang mga bistadong apilyado dawa mayong malinaw na track record basta may pundo asin airtime sa national media. Pero kung regionalized ang eleksyon, mapipiritan ang mga kandidato na makipaglaban sa mga tunay na issue kan sa indang reyon bako sana ang pagiging sikat kan pangaran kay puan ang konkretong plataporma asin kakayahan.
Alagad dapat malinaw na bakong magic bullet ang regionalization, kundi ini ang sasabayanin anti-dynasty law, baka maglipat ang mga pork politics hali duman sa hali sa Manila, pasiring sa rehiyon. Dynasties paman giraray ang posibleng manggana sinsinda paman giraray ang makikinabang, kaya ang reforma yon dapat sabay regionalization para na pasaun ang NCR monopoly as in anti-dynasty law para siguraduhon na bakong parehong pamilya ang nag-aagawan sa pwesto. Dili untaman ang mga unparty-less system ini ang original na ginibo para tawanin bosses and marginalized, pero ngunyan inangkina kandara kulang pamilya sa negosyante. Kung i-regionalize sa higpitan ang mga requirements, mas mababawasan ang fake party list sin mas magiging tunay na representasyon kan mga sektor sin rehiyon. Asin kun ang hapot iyo an kun makakabawas sini sa korupsyon, pwede asin mas malinaw na basehan. Hilingon ang kaso kan 2025 budget halos 289 bilyones na pesos ang nadagdag sa DPWH. Matapos ang bicameral conference kadaklan sa mga proyektong pinaburahan kan darakulang padrino sa national level, nagkapira sa naman ang may kaput kan arog kaining kapangyarihan, mas madali ang barangaan asin palusot kan pork barrel. Pero kung regionalized ang Senado and party list, lambang rehiyon iyo may sadiring bantay na mas maninimbagan direkta sa indang butante. Mas dakol na mga checkpoints, mas dakol na B2 players, and mas masakit ilawgan lump sum as in favored projects kung ang mga kapwa senador ang accountable hali sa indang kanya-kanyang komunidad. Isa sasaro sa naman na padrino sa Manila. Naiman ini dagos na tatanggalon ang korupsyon pero babawasan ang concentration of power na iyo ang ugat kan darakulang anomalya. Pag mas dakul namata ang nakabantay asin masaranian na mamanwaan sa indang representante, mas masakit para sa nagkapira nagibuho na babuyan ang pangnasyon na budget o Origan. Regionalization kay ba na anti-dynasties and party-less reforms iyo ang bako sa ng simpleng pagbabago kan roles kundi pagbabalik kan tunay na diwa kan representasyon pantay na laban para sa gabos ng mga Pilipino sa inman na rehiyon na ka-star. Sinipang and the echoing marble halls of the Philippine Senate where senators cloak themselves in formality and the illusion of oversight, one man has emerged as the most impassioned and critics say suspicious defenders of the country's most disgraced flood control contractors. Senator Rodante Marcolita, figure often clad in stern moralism and Bible-quoting rhetoric, has taken it upon himself to stand between justice and a billion pesos scandal. Ang ipinagtanggol niya hindi ordinaryong tao, hindi kawawang mamamayan kundi ang mga kontraktor na inaakusahan ng paglustay ng daang bilyong piso. Sina Pacifico, Corley at Sara Diskaya ang mag-asawang umaming nagbigay ng 10 hasta 25% na kickback sa mga opisyal ng DPWH kapalit ng mga kontrata para sa mga proyekto ng flood control. Mga proyektong karamihan ay hindi na ipatayo, na ipasa bilang completed sa papel o kaya ay literal na multo, wala ni anino sa aktual na lugar. What complicates the story, turning it from mere corruption to something more systemic, is the presence of a silent financier and the background and insurance firm that underwrote these ghost projects and now faces 238 billion pesos in potential liability. Stronghold Insurance Company Incorporation. On paper, Stronghold is a mid-sized non-bank affiliated insurer, but its connections run deep. The firm's chairman of the board is Manuel Duoc, none other than President
Rodrigo Duterte's former SSS president and CEO, a political appointee with direct ties to the old guard. More strikingly, on the board of Stronghold, it's Edna Marcoleta, the senator's wife, and the very position meant to enforce fiscal prudence and oversight as head of the audit committee. Ito ang tanong ng marami. Paano maging patas ang isang investigasyon sa mga ghost projects kung ang asawa ng senador ay nasa board ng kumpanya na nag-insure sa mga ito? When government projects fail, performance bans should by insurance companies serve as financial safeguards. If a contractor fails to deliver, the insurer is supposed to compensate the government, Department of Public Works and Highways, and then recover from the contractor later. That's a legal and moral firewall to protect the taxpayers. But in this case, there is no public record that DPWH has filed even single claim against Stronghold. Wala pang malinaw na ulat kung may nabayaran na ba sa gobyerno. Ni wala pa ring hearing kung saan pinapatawag ang Stronghold executives. Instead, what the public sees is a mounting defense from Senator Marcolita, who has gone as far as lobbying for the Discayas to be placed under witness protection, shielding them from prosecution. More than that, he has repeatedly insisted that the Senate investigation should only cover projects from 2022 to 2025, conveniently cutting out the book of Strongholds exposure from 2016 to 2022 worth a staggering 207 billion pesos. Hindi raw ito pagtatanggol, sabi ni Marcoleta. Isa lang daw siyang nagtatanong, ngunit sa likod ng bawat tanong niya ay tila isang layunin, ilayo ang mata ng publiko sa nakaraan sa panahong malaki ang papel ng Stronghold sa mga kontratang sablay at palitan ito ng usapang kasalukuyan, kung saan mas maliit ang halaga at mas madali itong isantabi. Sources within the financial sector quietly acknowledge that Stronghold is vulnerable. It is not backed by any universal bank. It operates independently, but whispers have grown louder that its financial reserves is supported by powerful religious organization, one whose electoral clout can swing national races and whose support rooms large in political ambitions of Sara Duterte, the de facto invented one for 2028. Kaya't lumalabas ngayon ang mas malalim na naratibo. Ang usapin ay hindi lang ukol sa korupsyon, ito ay isang laban para sa kaligtasan ng ekosistema ng kapangyarihan. Mga negosyo relihiyoso, pondo ng gobyerno at ang mga leader na may papel sa parehong mundo. In intelligence circles, it has not gone unnoticed that just before the September 21 anti-corruption protest, rumors emerged that some religious group was attempting to bribe generals in the armed forces of the Philippines. The endgame allegedly is soft coup to preempt political fallout and install a friendlier president, possibly Sara Duterte, to ensure the 238 billion pesos problem quietly disappears. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, Sinman Jonathan Oliva, sa lado technical si Engineer Abelindo Torallo, ang samuya pong Chief Technician, kuman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon, kuman po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos